Sa ibang balita tayo, nakaburol pa rin ang labi ng mga parohinog na napatay sa madugong raid sa Ozamis City noong isang linggo. Inaantay pa kung papayagang makadalo sa burol ang mga nakakulong na si Vice Mayor Nova Parohinog at kanyang kapatid na si Reynaldo Jr. May unang balita live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Rhea, isang linggo nang nakalipas mula nang maganap ang madugong police operation dito sa Ozamis City kung saan 16 nga ang napatay. Wala pa ring final na schedule o wala pang petsa na itinatakda ang mga kaanak ng pamilya Parohinog. Partikular na itong si Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at ang kanyang asawa na si Susan kung kailan sila ililibing, pati na yung iba pang mga miyembro ng pamilya Parohinog. Ayon sa isang kaanak na nakausap ng GMA News, nagpadala raw ng mensahe si Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Parohinog na hintayin daw na makauwi sila ng kapatid na si Reynaldo Jr. Nakadetain ngayon ng magkapatid matapos sambahan ng reklamo ng Department of Justice kaugnay naman ng di umano'y drug trafficking sa lungsod. Wala pa tayong impormasyon kung kailan maghahain ng petisyon ang legal counsel ng mga Parohinog sa Ozamis City Regional Trial Court para hilingin naman na makadalo ang magkapatid sa libing ng kanilang mga kaanak. Nakaburol pa rin ang mga napatay na Parohinog sa basketball court sa harap ng bahay ng alkalde kung saan naganap ang raid noong nakaraang linggo. Nakapaskil ngayon sa lugar ang mga placard mula sa mga taga-suporta ng pamilya. Samantala, kahapon ay isang prayer rally naman ang idinaos ng mga residente ng Ozamis City na nagpahayag ng suporta sa Philippine National Police. Ayon sa mga nagsalita sa rally, nawakasan na raw ang di umunoy corrupt na pamumuno ng mga Parohinog at mariin namang itinanggi ng pamilya ang mga paratang sa kanila. Samantala, Rhea, ngayong umaga ay nakaschedule ang isang in-schedule ng Ozamis City Police ang isang excavation sa isang lugar na hinihinalang pinagtapunan naman di umano ng mga biktima ng di umano'y karahasan. Limitado pa rin sa ngayon ang mga detalye na inilalabas ng Ozamis City Police, Rhea. Alright, Cedric, itong mga umano'y mass grave na hinuhukay nila, ano ang lead nila rito at anong inaasahan nilang makita sa mga ito, Cedric? Well, mula nung dumating yung team natin dito, Rhea, ito yung ngayong araw, yung pangalawa o yung ikalawang nakaschedule na excavation. Sa ngayon, wala pa naman tayong nakikita na sinasabi ng mga mass grave o inihinala na mass grave. Although ang sinasabi ng Ozamis City Police, ito ay nakukuha nila doon sa mga tip na mga nakukuha nila o natatanggap nila, mga intel reports, mga impormasyon. Noong nakaraang Biyernes ay merong hinukay doon sa isang bahagi naman ng Barangay Cogon at negatibo naman yung resulta ng excavation na yun, Rhea. Pero ito daw ba ay may mga kaugnayan, koneksyon sa mga Parohinog? Ganun ba ang direksyon na itinatakbo, Cedric? Particularly particular doon sa isang tao na may apelidong Parohinog, si Marlon alias Aylon Parohinog, dating barangay kagawad ng Barangay Cogon. Ang sinasabi ng Ozamis City Police, di umano itong Marlon Parohinog na ito ay isa sa mga kinikilalang leader di umano ng Martilyo Gang o yung notorious na grupo na armed robbery group. Nung Biyernes, nakausap natin sa telepono yung isang miyembro o yung kaanak ni Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at sinabi niya wala naman daw sila kilala na galitong Marlon Parohinog at dati na rin itinanggi nung angkan ng mga Parohinog yung di umano inililink sa kanila ng mga armed robbery, drug trafficking at iba pang illegal na mga aktibidad, Rhea. Alright, maraming salamat, Cedric Castillo.